Baog ka, Maricel! Isang tuyot na sanga na walang silbing alagaan. Ang bawat salita ni Carlos ay tila lason na pumatay sa 5 taon kong sakripisyo. Habang hawak ko ang regalong relo para sa aming anniversary, iniluwa ng pinto ang buntis niyang kerida. Anak ko ito, nakangising deklara niya. Pero hindi ako susuko. Ang aking muling pagkabuhay ay magsisimula sa abo ng inyong kataksilan. Sino nga ba ang tunay na baog ang kaluluwa? Tapos na tayo, Maricel. Inumin mo na ang katotohanan dahil sawang-sawa na akong maghintay sa isang himalang kailanman ay hindi darating mula sa iyo. Ang boses ni Carlos ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid kainan. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Malamig, at tila hindi kilala ang babaeng nasa harap niya. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang binitiwan ni Maricel ang pilak na kahon na naglalaman ng isang mamahaling relo, ang kanyang regalo para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang maliit na kahon ay tumama sa sahig, ngunit walang anumang tunog ang narinig sa pandinig ni Maricel, kundi ang mabilis at marahas na pagtibok ng sarili niyang puso. Nakaayos ang hapagkainan. Ang halimuyak ng paboritong adobong manok ni Carlos ay humahalo sa amoy ng mga bagong tabas na rosas na kinuha pa ni Maricel sa harden kaninang umaga. Nakasuot siya ng asul na bestido, ang kulay na laging sinasabi ni Carlos na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan bilang isang doktor. Lahat ay perpekto, lahat ay inihanda niya ng may pagmamahal at pag-asa, hanggang sa bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang katotohanang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Sa likuran ni Carlos, nakatayo ang isang batang babae na halos kalahati lang ng edad niya. Si Bianca. Ang maamo nitong mukha ay bakas ng pagmamalaki, habang ang kanyang mga kamay ay protektadong nakahawak sa kanyang tiyan na malinaw nang nakasilip sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang suot. Meet Bianca, Maricel. Pagpapatuloy ni Carlos, ang kanyang tono ay puno ng paghamak. She is carrying my heir. Ang anak na 5 taon mong ipinagkait sa akin dahil sa pagiging baog mo. Ang bawat salita ay parang isang mansa ng asido sa balat ni Maricel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang mga resultang medikal na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Ang ebidensya nagsasabing si Carlos ang may problema, na siya ang baog, at ang sanggol na nasa sinapupunan ni Bianca ay isang imposibleng himala o isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng invisible na mga kamay. Ang kanyang mga binti ay nanghina at ang pakiramdam ng pamamanhid ay gumagapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib. Hindi ka na nababagay dito, Maricel. Isang matinis at mapang-aping boses ang sumingit mula sa pintuan. Si Doña Estela, ang kanyang biyenan, ay pumasok na may dalang 2 maleta na marahas na itinapon sa paanan ni Maricel. 5 taon kaming nagtiis sa isang tuyot na sanga na katulad mo. Pinag-aral ka namin, binigyan ng pangalan, pero anong ibinalita mo? Kahihiyan! Aanhin namin ang talino mo kung ang sinapupunan mo ay kasing tuyot ng disyerto. Mama, please. Alam ninyo hindi totoo yan? Sa wakas ay nakahanap ng boses si Maricel. Bagaman ito ay garalgal at halos isang bulong na lamang. Tumingin siya kay Carlos, naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit isang sulyap ng pagkilala sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para protektahan ang dangal nito. Carlos, pinrotektahan ko ang pangalan mo. Tinanggap ko ang lahat ng pamanumbat para hindi ka mapahiya. Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Carlos. Proteksyon? O baka naman ginagamit mo lang yan bilang dahilan sa kakulangan mo bilang babae? Look at Bianca, Maricel. She is glowing. She is whole. At ikaw? You are just a doctor who can save other people's children but can't produce your own. You are useless to this family. Bago pa man makasagot si Maricel, naramdaman na lamang niya ang marahas na pagtulak ni Doña Estela sa kanyang balikat
patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang palabas ay parang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito ay humahagupit sa kanyang balat na tila nakikiramay sa kanyang hapdi. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Nakita niya si Carlos na inakbayan si Bianca. Ang mga mata nito ay nakatitig sa tiyan ng babae nang may pagsamba. Isang pagsambang kailanman ay hindi niya ibinigay kay Maricel sa kabila ng 5 taon nitong katapatan. Ang malaking pinto ng mansyon ng mga De La Cruz ay sumara ng may pinalidad, tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa gitna ng dilim at basang kalsada, nadulas si Maricel sa putikan. Dun, sa gitna ng dumi at lamig, lumabas mula sa kanyang bag ang kanyang stethoscope, ang simbolo ng kanyang dangal at pagsisikap. Ito ay lumubog sa malapot na putik na wala ng kintab sa ilalim ng malamig na tubig na dumadaloy sa kalsada. Hinawakan ni Maricel ang kanyang stethoscope, niyakap ito sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga hikbi ay nilalamon ng ingay ng bagyo. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Ito ay nasa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat alaala ng kanilang kasal ay unti-unting tinatangay ng agos ng maruming tubig sa kanyang paanan. Paano magkakaroon ng bunga ang isang pusong binuo sa ibabaw ng mga lihim at panlilinlang? At hanggang kailan siya mananatiling bilanggo ng isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa? Sa gitna ng kawalan, isang katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Sino nga ba ang tunay na nawalan? Ang babaeng itinapon sa ulan o ang lalaking yumayakap sa isang kasinungalingan? Ang sikat ng araw na sumisilip sa siwang ng bintana ay tila isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot sa kabila ng pagkagunaw ng buhay ni Maricel. Nagising siyang nakahiga sa isang manipis na kutson sa loob ng maliit na paupahang kwarto na malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan niya sa loob ng 5 taon. Masakit ang kanyang buong katawan. Ang bawat binti at braso ay tila binibigatan ng mga di nakikitang kadena at ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng kirot sa kanyang likuran dahil sa pagkakahulog sa putikan kagabi. Tumingin siya sa kisaming puno ng mansa ng lumang tubig. Sa kanyang isipan, bumalik ang mukha ng kanyang yumaong ama, si Mang Tomas, sa huling gabi nito sa ospital. Ang boses nito, na mahina at tila paos na kwerdas ng gitara, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang kamay at nag-iwan ng isang habilin na naging sumpa sa kanyang kaligayahan. Maricel, anak, huwag mong tatalikuran ang mga De La Cruz. Sila ang nagbayad ng utang natin sa lupa. Sila ang dahilan kung bakit ka naging doktor. Paglingkuran mo sila, anuman ang mangyari. Ginawa ko naman, Tay. Bulong ni Maricel sa hangin. Ang kanyang boses ay nabaon sa katahimikan ng silid. Ibinigay ko ang lahat, ang dangal ko, ang panahon ko, pati ang sarili kong kaligayahan, ibinayad ko na sa kanila. Pero bakit parang hindi pa rin sapat? Ang mahinang pangtama ng kamao sa pintuang kahoy ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Hindi ito ang marahas na pagkatok na nakasanayan niya mula sa mga katulong sa mansyon, kundi isang dahan-dahan at tila may pag-aalinlangang tunog. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang pamilyar na mukha ni Mateo Vargas. Hawak nito ang isang supot ng mainit na pagkain at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na matagal nang hindi nararamdaman ni Maricel mula sa ibang tao. Maricel, kanina pa ako kumatok. I brought some lugaw and medicine. Saad ni Mateo, ang kanyang boses ay malumanay at may dalang init na tila humahaplos sa nanlalamig na puso ng doktora. Pumasok siya at agad na inayos ang maliit na mesa sa sulok. I heard what happened. I'm so sorry I wasn't there to stop them. Mateo, bakit ka nandito? Baka makita ka ng mga tao ni Doña Estela.
You know how powerful they are. Baka madamay pa ang career mo. Sagot ni Maricel habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na buhok. Nahihiya siyang makita ng kaibigan sa ganitong kalagayan, duguan ng puso at tila basahan ng pagkatao. I don't care about them, Maricel. You are my friend, and more than that, you are a person who deserves respect. Matapang na pahayag ni Mateo. Umupo siya sa tapat nito at iniurong ang mangkok ng mainit na lugaw. Kumain ka muna. Kailangan mong magpalakas dahil hindi pa tapos ang laban. Ang ginawa nila sa iyo kagabi ay hindi lamang kawalang hiyaan, kundi isang krimen sa iyong pagkatao. Naramdaman ni Maricel ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, nasanay siyang maging matatag para sa iba. Ang maging sandigan ng mga pasyente niya at ang maging sunod-sunuran sa pamilya de la Cruz. Ang simpleng pagmamalasakit ni Mateo ay tila isang pader na unti-unting gumigiba sa kanyang depensa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kutsara, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin dahil sa trauma ng nagdaang gabi. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nabulabog nang makita niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng pinto. Tila kanina pa ito naroon bago pa dumating si Mateo. Mayroon itong selyo ng ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang head ng Obstetrics and Gynecology Department. Ang tanging lugar kung saan naramdaman niyang may halaga siya. Nanginginig ang mga daliri ni Maricel habang binubuksan ang sobre. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila mga talsik ng kumukulong tubig na muling pumapaso sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang nakasulat ay isang formal na abiso ng pagkakasuspinde at posibleng pagtanggal sa kanya sa serbisyo dahil sa mga akusasyon ng unethical conduct at immoral behavior na isinampa ni Doña Estela de la Cruz. Ginamit ng biyenan ang kanyang impluwensya sa board ng ospital upang tulyan siyang ilubog sa putikan. Napabitaw si Maricel sa papel at ito ay dahan-dahang lumapag sa sahig gaya ng isang tuyong dahon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagligtas ng libu-libong sanggol, ang mga kamay na pinagkatiwalaan ng napakaraming ina, at ngayon ay tila marumi at walang silbi sa paningin ng mundo. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na pumatong sa kanyang balikat, isang pagpapakita ng suporta. Ngunit ang kaisipan ni Maricel ay malayo na kung ang pamilya niya ay itinapon siya at ang trabahong itinuturing niyang buhay ay kinuha rin sa kanya. Ano pa ang matitira sa babaeng naggangalang Maricel? Sa lalim ng kanyang kawalan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na tila nagtatanong kung may bukas pa bang naghihintay para sa isang pusong wala ng mataguan. Dahan-dahang pinulot ni Mateo ang papel mula sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang bawat linyang puno ng paninira laban kay Maricel. Sa loob ng maliit na silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Maricel at ang mahinang paghampas ng hangin sa lumang kurtina. Ramdam ni Mateo ang panginginig ng mga balikat ng doktora. Isang panginginig na hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagguho ng huling kuta ng kanyang dangal. Nilalaglag ka na nila sa sarili mong career, Maricel. This is beyond gaslighting. This is a total character assassination. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng poot para sa mga taong gumagawa nito sa babaeng matagal na niyang hinahangaan. Inilapag niya ang papel sa mesa at muling lumapit kay Maricel. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Maricel. Ang mga daliring dati ay matatag na humahawak ng anit pala sa loob ng operating room. Ngunit ngayon ay tila mga tuyong sanga na madaling mabali. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim na ibinibigay nila sa'yo. Maricel, look at me. Pakiusap ni Mateo. Nang mag-angat ng tingin si Maricel, tumambad ang mga matang dati ay nagniningning sa talino. Ngunit ngayon ay tila mga lawang puno ng pait at kalituhan.
Hindi ka mag-isa sa labang ito. Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo at matagal ko na ring alam na may itinatago ang pamilya de la Cruz. I have files, Maricel. Evidence of their shady business deals and how Carlos manipulated your father's debt. Bakit, Mateo? Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang pigtas na kwerdas. Dahil alam kong tapat ka sa pangako mo sa tatay mo. I respected your silence, even if it was killing you. Sagot ni Mateo. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humahaplos sa likod ng palad ni Maricel. Isang kilos na nagdulot ng bahagyang init sa nanlalamig na pakiramdam ng doktora. Pero ngayon na sila na ang tumapos sa pasensya mo, oras na para ako naman ang maging boses mo. I am a lawyer for a reason, and I will be your shield. Kinuha ni Mateo ang mangkok ng sopas na dinala niya at dahan-dahang iniharap kay Maricel. Ang halimuyak ng luya at sariwang manok ay tila isang yakap na nagmumula sa nakaraan, noong ang buhay ay simple pa at wala pang mga de la Cruz. Pinanood ni Mateo ang bawat paghigop ni Maricel. Tila bawat patak ng mainit na sabaw ay nagbabalik ng kaunting kulay sa namumutla nitong mga pisingi. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakabibingi, kundi puno ng mga pangakong hindi pa nabibigkas. Pagkalipas ng ilang oras, matapos makatulog si Maricel dahil sa pagod, nagpasya siyang lumabas sandali upang kumuha ng sariwang hangin at bumili ng ilang pangangailangan sa botika. Ang gabi ay malalim na at ang kalsada ay tahimik maliban sa iilang sasakyang dumadaan. Habang naglalakad sa isang tago at madilim na bahagi ng syudad, malayo sa mga sikat na ospital na kanyang kinagawian, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng isang maliit at hindi kilalang klinika. Agad na nagtago si Maricel sa likod ng isang poste. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at marahas. Mula sa sasakyan, lumabas si Bianca, ang babaeng sumira sa kanyang tahanan. Balot na balot ito ng malaking scarf at tila balisa, lumingon-lingon sa paligid bago mabilis na pumasok sa loob ng klinika. Nangunot ang noo ni Maricel. Bilang isang eksperto sa pagbubuntis, alam niyang ang mga pasyenteng katulad ni Bianca, na mayaman at kilala ang asawa, ay dapat na sa mga high-end na ospital nagpupunta para sa kanilang check-up. Bakit sa isang hamak at tago na klinika ito pupunta sa gitna ng gabi? Isang malakas na hinala ang nagsimulang gumapang sa isipan ni Maricel. Isang hinalang nagpapabilis sa kanyang paghinga habang pinagmamasdan ang saradong pinto ng klinika. Anong uri ng lihim ang pilit na itinatago ni Bianca sa dilim? At bakit tila ang bawat hakbang nito ay puno ng pag-iingat? Ang mansyon ng mga de la Cruz ay muling nabalot ng marangyang liwanag, tila isang napakagandang maskara na nagtatago sa nabubulok na katotohanan sa loob nito. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Carlos sa tabi ni Bianca. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa balikat ng babae sa paraang tila ipinagmamalaki niya ang isang premyo sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may bakas ng matinding pagpupumilit, isang pangangailangang patunayan sa kanyang sarili na siya ay isang ganap na lalaki. Sa kabila ng lihim na matagal na nilang ibinaon ni Maricel sa 5 taon nilang pagsasama. You look beautiful tonight, Bianca. Siguradong malakas at malusog ang ating magiging anak. Saad ni Carlos, ang kanyang boses ay malakas at tila ipinaririnig sa bawat sulok ng mansyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatitig sa mukha ni Bianca, kundi sa umuumbok nitong tiyan. Ang taisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanyang pagkalalaki sa paningin ng kanyang ina. Isang bahadyang pangiwi ang gumuhit sa mukha ni Bianca. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang puson. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, habang ang kanyang paghinga ay bumibigat. Carlos, parang medyo masama ang pakiramdam ko. May bahagyang kirot sa puson ko kanina pa. Baka kailangang tumawag tayo ng doktor. Imbes na pag-aalala, isang malamig na tingin ang ibinigay ni Carlos.
Iniisip mo lang yan, Bianca. You're just stressed because of what happened to Maricel. Don't be too dramatic, okay? Isang De La Cruz ang dinadala mo. Kailangang maging matatag ka. Ang kanyang pananalita ay puno ng pagmamanipula. Tila ba ang pisikal na nararamdaman ng babae ay isang pagkakamali lamang sa isip nito. Sa sandaling yon, pumasok si Doña Estela mula sa kusina. Ang kanyang marangin tsinelas ay lumilikha ng marhang pagtama sa makintab na sahig na marmol sa bawat hakbang niya. May dala siyang isang baso ng madilim at malapot na likido, isang tradisyonal na inumin na gawa sa mga ugat at halamang gamot na pinaniniwalaan niyang magpapatatag sa sinapupunan para sa isang lalaking apo. Uminom ka nito, Bianca? Utos ng matandang babae. Ang kanyang boses ay walang puwang para sa pagtanggi. Ito ang ritual ng aming pamilya sa bawat unang supling. Huwag kang gagaya kay Maricel na puro siyensya ang alam, pero wala namang naibunga sa aming pamilya kundi kahihiyan. Ang mga halamang ito ang magsisilbing proteksyon ng aking apo laban sa anumang masamang hangin. Nag-aalinlangan si Bianca habang tinitingnan ang maitim na likido. Alam niyang bilang isang buntis, hindi siya dapat uminom ng kung ano-ano nang walang payo ng eksperto. Lalo na't ang kirot sa kanyang tiyan ay unti-unting lumalala. Ngunit sa ilalim ng mapang-aping tingin ni Doña Estela at ang kawalang bahala ni Carlos, tila wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan niyang ininom ang mapait na likido, ang bawat patak nito ay nagdudulot ng bahagyang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Good. Now, go upstairs and rest. Muling saad ni Carlos. Ang kanyang tono ay tila nag-uutos sa isang kasambahay imbes na sa kanyang magiging asawa. Kailangang magmukha kang masaya at malusog para sa party na ihahanda ni Mama sa susunod na linggo. I want the world to know that the De La Cruz legacy is secured. Habang paakyat ng hagdan, ramdam ni Bianca ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Naalala niya ang tago at madilim na klinika na pinuntahan niya kagabi. Ang kaba ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Habang ang pamilya De La Cruz ay nadiriwang sa kanilang peking tagumpay, si Bianca ay nalulunod sa sarili niyang takot. Ano ang mangyayari kung malaman nila ang katotohanan? Ano ang gagawin ni Carlos kung matuklasan niyang ang kastilyong itinatayo niya sa ibabaw ng kasinungalingan ay gawa lamang sa buhangin? Samantala, sa ibaba, ang katahimikan ay nabasag sa pag-vibrate ng teleponya ni Carlos sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpapakita ng isang numero na hindi rehistrado. Ngunit ang lugar kung saan nanggaling ang tawag ay mula sa sentro ng mga laboratorio sa Maynila. Dahan-dahan itong sinagot ni Carlos. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Hello? Sino ito? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay bumaba hanggang sa maging isang bulong. Isang boses sa kabilang linya ang nagsalita, malamig at direkta, binabanggit ang isang petsa 5 taon na ang nakalilipas at ang isang lihim na resulta ng spermiogram na akala ni Carlos ay wala nang makakaalam pa maliban sa kanya at kay Maricel. Ang bawat salitang binitawan ng hindi kilalang tumatawag ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa paghawak sa telepono. Sa gitna ng marangyang mansyon, si Carlos De La Cruz ay tila isang batang nanginginig sa takot. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawalan. Sino ang taong ito na tila hawak ang kanyang buhay at kamatayan sa isang tawag lamang? At hanggang kailan mananatiling nakalibing ang katotohanang kaya siyang wasakin sa isang iglap? Ang malawak na bulwagan ng Manila Grand Hotel ay nagliliyab sa liwanag ng mga kristal na chandelier, tila mga bituing bumagsak mula sa langit upang saksihan ang karingalan ng gabing iyon. Ang bawat hakbang ni Maricel sa ibabaw ng pulang alpombra
ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ngunit sa likod ng kanyang profesional na anyo ay ang isang pusong pilit na itinatago ang mga lamat. Ito ang taunang medical gala, ang lugar kung saan iginagalang ang kanyang talino. Ngunit ngayon, ang bawat sulyap ng kanyang mga kasamahan ay tila may dalang lason. Ang mga bulungan ay tila mga kuliglig sa dilim. Mahina ngunit sapat na upang marinig ang mga salitang baog, iniwan at kinalimutan. Hawak ni Maricel ang kanyang maliit na clutch bag ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa tindi ng pagkakahawak. Gusto niyang tumalikod at tumakas, ngunit ang kanyang dangal bilang doktor ay nag-uutos sa kanya na manatili. Ang katahimikan sa paligid ay biglang nabasag nang bumukas ang malaking pinto at pumasok ang pamilya de la Cruz. Si Carlos ay mukhang masigla, nakasuot ng mamahaling tuksido, habang sa kanyang tabi ay si Bianca na tila isang reyna sa kanyang kumikinang na asul na gown na sadyang idinisenyo upang ipakita ang kanyang pagbubuntis. Si Doña Estela ay nakasunod sa likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay na tila ba nakamit niya ang pinakamataas na parangal sa medisina dahil lamang sa dalang balita ng kanyang manugang. Look who's here! Malakas na saad ni Carlos nang mapansin si Maricel sa gitna ng maraming tao. Ang boses niya ay sadyang itinaas upang makuha ang atensyon ng mga prestiyosong panauhin. The famous Dr. Maricel de la Cruz. O baka dapat ay Dr. Maricel na lang? Dahil sa pagkakaalam ko, wala ka ng karapatang gamitin ang aming apelido. Carlos, please. This is a professional event. Huwag tayong gumawa ng eksena. Mahinang pakiusap ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsusumamo at hiya. Eksena? Ang eksena rito ay ang pagdating ng tunay na ina ng tagapagmanako. Patuloy ni Carlos. Ang kanyang muka ay lumalapit sa mukha ni Maricel, puno ng pangungutya. Lahat kayo rito. Saksihan ninyo ang babaeng ito. Isang eksperto sa panganganak na hindi man lang kayang magbigay ng sariling anak sa kanyang asawa. You are a fraud, Maricel. Pinaglalaruan mo ang kapalaran ng ibang mga ina habang ang sarili mong sinapupunan ay isang sumpa. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Maricel ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, tila mga kristal na handang mabasag sa anumang sandali. Nakita niyang ang ilang kasamahan niya ay umiiling, ang iba naman ay umiiwas ng tingin. Sa sandaling yun, naramdaman ni Maricel na ang buong mundo ay bumabagsak sa kanyang paanan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Carlos, isang matikas na figura ang humarang sa pagitan nila. Si Mateo Vargas ay tumayo sa harap ni Maricel. Ang kanyang malawak na balikat ay nagsilbing pader na nadlayo sa doktora mula sa malupit na titig ni Carlos. Dahan-dahan niyang hinawakan ang siko ni Maricel, isang hawak na puno ng proteksyon at init na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Mr. De La Cruz, ang iyong mga salita ay hindi lamang pagpapakita ng kawalan ng breeding, kundi isang malinaw na ebidensya ng iyong sariling insecurities. Malamig na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng autoridad na tila isang hukumang nagbababa ng hatol. Si Dr. Maricel ay nananatiling isa sa pinakamahusay sa bansang ito. Ang iyong personal na buhay ay walang puwang sa bulungang ito. At kung hindi ka titigil, sisiguraduhin kong ang kahihiyang ito ay magiging mitsa ng iyong sariling pagbagsak. Tumingin si Mateo kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Tara na, Maricel! You don't belong in a place where people treat gold as if it were lead. Naramdaman ni Maricel ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang ibinigay ni Mateo. Ngunit ang tensyon sa loob ng bulwagan ay umabot sa sukdulan lang biglang mapahawak si Bianca sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit.
Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit na humihingi ng atensyon ang lahat, dahan-dahang nawala ng balanse si Bianca. Ang kanyang mga paa ay tila nawala ng lakas sa ibabaw ng madulas na marmol na sahig. Ang kanyang katawan ay bumagsak patungo sa malaking hagdanan ng hotel. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin, ngunit walang mahawakan. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang marangyang gown ni Bianca ay kumalat sa sahig, gaya ng isang sugatang pakpak ng ibon. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat, habang ang katawan ni Bianca ay huminto sa ibaba ng hagdanan. Walang malay at tila hindi humihinga. Isang tanong ang namayani sa isipan ng lahat. Ang buhay bang pilit na ipinagmamalaki ng mga De La Cruz ay mawawala rin ba sa isang kisap mata, sa gitna ng kanilang sariling pagmamataas? Ang bawat segundo ay tila naging isang mabigat na pasanin, habang ang puting stretcher ay mabilis na itinutulak sa kahabaan ng malinis at malamig na pasilyo ng St. Jude Medical Center. Ang nakabibinging tunog ng mga gulong na mabilis na umiikot sa makintab na sahig ay humahalo sa marahas at mabilis na paghinga ni Carlos. Ang amoy ng antiseptic ay tila lalong nagpabigat sa hanging pumapasok sa baga ni Maricel habang nakatayo siya sa isang sulok. Pinagmamasdan ang babaeng dati ay kinamumuhian niya na ngayon ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. "We need a specialist! Doktor! Arieta is in another surgery and the resident on duty cannot handle a complicated case of placental abruption with preeclampsia." Ang boses ng head nurse ay puno ng tensyon, tila isang kwerdas na malapit ng mapigtas. Nagkatinginan ang mga staff. Alam ng lahat na ang pinakamagaling sa larangang ito ay nakatayo lamang ilang metro ang layo mula sa kanila. Ngunit alam din nilang, ang doktora ay kasalukuyang suspendido dahil sa isang malisyosong paratang. Si Maricel ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid, habang ang kanyang isipan ay naglalaban. Nakikita niya sa mga monitor ang mabilis na pagbaba ng heartbeat ng sanggol. Isang buhay na walang kinalaman sa kasalanan ng kanyang mga magulang. "Maricel? Maricel, please!" Ang boses na dati ay puno ng pagmamataas at pangungutya, ay ngayon ay basag at puno ng desperasyon. Dahan-dahang lumingon si Maricel at nakita si Carlos na nakaluhod sa kanyang harapan. Sa gitna ng maraming tao, sa gitna ng ospital na dati ay pinamunuan ni Maricel ng may danggal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Maricel. "Save them, Maricel. Pag makaawa ko sa'yo. I know I was a monster to you. Pero wag mo hayaang mamatay ang anak ko. You are the only one who can do this. Please, kalimutan mo muna ang lahat ng galit mo sa akin." Ang mga luha ni Carlos ay diretsong pumapatak sa semento, isang pagpapakita ng kahinaan na kailanman ay hindi inakala ni Maricel na makikita niya. Tiningnan ni Maricel ang kanyang asawa, ang lalaking nagnakaw ng kanyang 5 taon, ang lalaking kumuha ng kanyang dangal, at ang lalaking nagtapon sa kanya sa ulan nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay muling kumirot. Tila ba binubudbura ng asin ang sariwa pang mga galos ng kanyang kaluluwa? Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang hayaan silang maranasan ang sakit na idinulot nila sa kanya. Ngunit sa likod ni Carlos, nakita niya si Mateo. Ang mga mata ni Mateo ay hindi naguutos. Sa halip ay puno ito ng pag-unawa. Isang bahagyang tango ang ibinigay ni Mateo, isang paalala kung sino nga ba talaga si Maricel sa kabila ng lahat ng pait. Dahan-dahang huminga ng malalim si Maricel. Isang malamig na hangin ang lumabas sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag ng determinasyon. Hindi niya ito ginagawa para kay Carlos, at lalong hindi para kay Bianca. Ginagawa niya ito dahil sa kanyang panunumpa bilang isang doktor. Ang pangakong magligtas ng buhay, anuman ang pangalan o mukha ng nasa operating table. "Tumayo ka dyan, Carlos.
Malamig na utos ni Maricel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng emosyon. Tila isang makinang muling nabuhay. I am doing this because I am a doctor, not because I have forgiven you. Prepare the OR. Get me a surgical gown and double-check the blood supply. Now! Ang buong ospital ay tila nabuhayan ng loob sa utos ni Maricel. Mabilis na kumilos ang lahat. Pumasok si Maricel sa scrubbing area. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay tila naghuhugas hindi lamang ng dumi, kundi pati na rin ang mga pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Isinuot niya ang kanyang guwantes. Ang bawat paghatak ng goma sa kanyang balat ay isang simbolo ng kanyang pagbabalik sa kanyang tunay na kaharian. Habang nakatayo sa harap ng malaking pinto ng operating room, lumingon siya sandali kay Mateo na nakatayo sa labas ng glass window. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, isang ngiting nagbigay ng huling lakas na kailangan ni Maricel. Pagpasok niya sa loob, ang malamig na hangin ng OR at ang maliwanag na surgical lights ang sumalubong sa kanya. Nakahiga si Bianca, maputla at walang malay, habang ang mga aparato ay naglalabas ng mga linyang nagpapakita ng mabilis na paghinaan ng buhay. Hinawakan ni Maricel ang scalpel. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa sandaling ito, ang buhay ng babaeng sumira sa kanyang buhay ay nasa dulo ng kanyang mga daliri. Isang pagkakamali lang at mawawala ang lahat. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanyang puso ay hindi kung kaya niya ba itong gawin, kundi kung handa ba siyang harapin ang katotohanang matutuklasan niya sa loob ng sinapupunang ito. Ang operating room ay tila isang templo ng yelo, kung saan ang bawat hininga ay nagiging hamog sa ilalim ng matinding liwanag ng mga surgical lights. Sa gitna ng katahimikang ito, si Dr. Maricel de la Cruz ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga kamay na nakabalot sa asul na guwantes ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na panghinginig. Ang tanging ingay na namamayani sa silid ay ang ritmikong pag-ilaw at pagguhit ng mga linya sa monitor na nagpapahiwatig ng bawat tibok ng puso ni Bianca. Isang pusong unti-unti nang napapagod. Scalpel? Ang mahinang utos ni Maricel ay tila isang batas na hindi pwedeng baliin. Sa kabila ng maskarang nakatakip sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa target na bahagi ng operasyon. Ang talim ng anit pala ay dahan-dahang dumaan sa balat, tila isang panulat na muling sumusulat sa tadhana ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa mga sandaling ito, walang puwang ang galit, walang puwang ang pait. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa ay isa na lamang pasyenteng nangangailangan ng kanyang talino upang mabuhay. Doktor, Maricel, the patient's blood pressure is dropping. We need to hurry. Paalala ng anesthesiologist, ang boses nito ay puno ng kaba. I know. Maintain the fluids. I am almost there. Tugon ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang inilabas ang sanggol mula sa sinapupunan ni Bianca. Isang munting tinig ang biglang pumunit sa katahimikan ng silid. Isang iyak na puno ng buhay at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Maricel, ang tunog ng unang iyak ng isang sanggol ay palaging nagdudulot ng isang uri ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. It's a boy! Clean him up and check his vitals immediately. Saad ni Maricel habang patuloy na inaayos ang mga tahi ni Bianca. Ngunit habang ginagawa niya ang huling bahagi ng operasyon, ang kanyang mga mata ay napadako sa resulta ng pagsusuri sa dugo na kinuha mula sa umbilical cord ng sanggol na mabilis na dinala ng isang nurse mula sa laboratorio para sa mabilisang pagsusuri. Nanigas ang buong pagkatao ni Maricel nang mabasa ang mga letra at simbolo sa papel. Ang sanggol ay may blood type B.
Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuuran. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Carlos, kabisado ni Maricel ang bawat detalye ng medical na kasaysayan nito. Si Carlos ay blood type A at si Bianca, basa kanyang chart, ay blood type A rin. Sa batas ng siyensya at genetics, imposible para sa dalawang magulang na parehong type A ang magkaroon ng anak na type B. Tumingin si Maricel sa walang malay na mukha ni Bianca. Ang babaeng ito ay hindi lamang sumira ng isang tahanan, kundi nagdala rin ng isang malaking kasinungalingan sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz. Ang sanggol na itinatangi ni Carlos, ang bata na naging dahilan ng pagtatapon sa kanya sa ulan, ay hindi pala tunay na dugo at laman ng kanyang asawa. Doktor, is something wrong? Tanong ng assistant surgeon nang mapansin ang saglit na pagtigil ni Maricel. Wala, finish the suturing. Stable na ang pasyente. Sagot ni Maricel, bagaman ang kanyang isipan ay tila isang dagat na nililigalig ng malalaking alon. Dahan-dahan siyang lumabas ng operating room. Tinatanggal ang kanyang guwantes at maskara nang may mabibigat na kilos. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya si Carlos na agad na tumakbo palapit. Ang mukha ay puno ng pag-asa at takot. Maricel, ang anak ko? Kumusta ang anak ko? Tumingin si Maricel sa mga mata ni Carlos. Ang lalaking labis na nagpahalaga sa legacy at tagapagmana hanggang sa punto na itinapon niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Hawak ni Maricel sa kanyang bulsa ang piraso ng papel na magwawasak sa mundo ni Carlos. Maaari niyang sabihin ang totoo ngayon din. Maaari niyang ipamukha rito ang katotohanang siya ay naging isang malaking tanga. Ngunit bago siya makapagsalita, naramdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likuuran. Ang mainit na palad ni Mateo ay dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagpaalala sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging matatagpuan sa paghihigante. Stable na sila, Carlos. Ang bata ay nasa nursery na. Ang boses ni Maricel ay matatag, ngunit may bahid ng misteryong hindi maipaliwanag. Tumingin siya ng diretso kay Carlos, isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa nito. Iniligtas ko ang buhay nila. Pero Carlos, tandaan mo ito. Ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man pilitin na ikulong, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Handa ka na ba sa oras na malaman mo kung ano ang tunay mong iniligtas? Iniwan ni Maricel si Carlos na nakatulala at puno ng kalituhan. Habang naglalakad siya palayo, kasama si Mateo, ang bigat sa kanyang dibdib ay unt-unting napapalitan ng isang kakaibang uri ng kalayaan. Hawak niya ang alas na magpapabagsak sa ture ng mga De La Cruz. Ngunit kailan ang tamang panahon para bitawan ang mitsa ng pagsabog na ito? Sa dilim ng pasilyo, isang tanong ang naiwan. Sapat na ba ang pagliligtas sa buhay upang mabura ang kasalanan ng isang pagtataksil? Ang liwanag sa hallway ng ospital ay tila mas lalong tumalim, nagbibigay ng isang maputlang anyo sa mukha ni Carlos na noon ay abot langit ang ngiti habang kausap ang ilang kakilala sa telepono. Ipinagmamalaki niya ang pagsilang ng kanyang tagapagmana, ang batang magpapatuloy sa pangalan ng mga De La Cruz. Sa kanyang tabi, si Doña Estela ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang, tila ba ang ospital ay isa lamang extension ng kanyang kaharian. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi ay puno ng pagmamataas. Tila ba ang bawat hininga nila ay sadyang mas mahalaga kaysa sa ibang tao sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Maricel, kasama si Mateo na nananatiling tahimik ngunit alerto sa kanyang likuran. Hawak ni Maricel ang isang manipis na puting envelope. Hindi ito ang stethoscope o ang scalpel na karaniwang hawak niya. Ito ay isang piraso ng papel na may bigat ng 1,000 tonelada. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nagmamadali. Ang bawat pagdait ng kanyang sapatos sa makintab na sahig
ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Carlos, Mama, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Maricel ay mahinahon, walang bakas ng galip. Ngunit may lalim na tila isang bangin na walang hangganan. Hindi ngayon, Maricel. We are celebrating. Sa wakas, may lalaki na sa pamilya. Sagot ni Carlos, ang kanyang tono ay puno ng pambabastos. Salamat sa pag-oopera. You did your job. Pero wag mong isiping, dahil doon ay makakabalik ka na sa amin. You are still out. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Inabot niya ang envelope kay Carlos. Basahin mo ito. It is the initial laboratory result of the baby's blood type. Bilang isang doktor, tungkulin kong ipaliwanag ito sa iyo. Nang unot ang noon ni Carlos at kinuha ang papel. Binasa niya ang mga nakasulat. Patient name, Baby Boy Reyes. Blood type, B positive. So, what's the big deal? B positive ang bata, then what? Pangungutya ni Carlos. Tila ba ang papel ay walang kwenta? Ngunit si Doña Estela, na may kaalaman din sa kanilang medical history, ay biglang napatayo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kulay, ay unti-unting naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Wait, Carlos is type A. I am type A. Ang yumaong asawa ko ay type A rin. Tumingin si Maricel ng diretso sa mga mata ni Carlos. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na karayom. Carlos, type A ka. Si Bianca, ayon sa records niya rito sa ospital, ay type A rin. Sa batas ng biology, ang dalawang magulang na parehong type A ay kailanman hindi magkakaroon ng anak na type B. Imposible yon, Carlos. It is genetically impossible. Ang katahimikan sa hallway ay naging nakabibingi. Tila ba ang hangin ay biglang nawalan ng oksiheno. Ang papel sa kamay ni Carlos ay nagsimulang manginig. Ang kanyang muha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa kalituhan patungo sa isang matinding pagkapahiya na unti-unting naging pot. Nagsisinungaling ka. You switched the results. Gagawin mo ang lahat para sirain kami dahil itinapon ka namin. Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, dahilan upang lumingon ang ilang nurse at pasyente. Mama, huwag kayong maniwala sa kanya. This is her revenge. Carlos, stop it! Isang mahina, ngunit garalgal na boses ang narinig mula sa pintuan ng silid ni Bianca. Nakatayo roon si Bianca, nakasuot ng gown ng ospital, namumutla at nakakapit sa hamba ng pinto para hindi matumba. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Hindi nagsisinungaling si Maricel. Totoo ang nasa papel. Tila tumigil ang mundo para kay Carlos. Dahan-dahan siyang lumingon kay Bianca. Anong sinasabi mo? Bianca, sabihin mong nagbibiro ka lang. Hindi sa iyo ang bata, Carlos. Pag-amin ni Bianca, ang kanyang boses ay tila isang bulong na bumasag sa huling depensa ni Carlos. I was desperate. You wanted an heir, and I wanted security. Noong nalaman kong hindi ka pwedeng magkaanak, natakot ako na baka iwan mo rin ako gaya ng ginawa mo kay Maricel. Kaya, gumawa ako ng paraan. Isang marahas na tunog ng pagtama ng kamay ni Carlos sa pader ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng galit at kahihiyan. Ang lalaking laging nagmamalaki ng kanyang dangal ay ngayon ay naging isang malaking katatawanan sa harap ng maraming tao. Ngunit, ang mas matinding dagok ay tumama kay Doña Estela. Ang matandang babae ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang legacy, ang dugong mahal, ang tagapagmana,
ay isa lamang palang malaking panlilinlang. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang mga binti ni Doña Estela. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig, ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa hangin, tila humihingi ng tulong. Ngunit ang kanyang lalamunan ay walang mailabas na tunog. Ang mga alahas na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon ay kumalansing lamang sa malamig na semento habang siya ay nawawalan ng malay. Pinanood ni Maricel ang eksena ng may halong lungkot at pait. Ito ang karma na kailanman ay hindi niya hiniling, ngunit ito ang hustisyang ibinigay ng tadhana. Tumiin siya kay Mateo na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay upang ilayo siya sa kaguluhan. Habang naglalakad sila palayo, naiwan si Carlos na sumisigaw sa gitna ng hallway. Yakap ang kanyang sariling kahihiyan habang ang mga nurse ay nagkakagulo sa paligid ng kanyang ina. Ang tour ng mga De La Cruz ay tuluyan ang gumuho at sa ilalim ng mga guho nito, isang tanong ang naiwan para kay Maricel. Sa pagtatapos ng unos na ito, may matitira pa bang puwang sa kanyang puso para sa kapatawaran? O sapat na ang makitang ang katotohanan, ang mismong tumapos sa mga taong nagtangkang tumapos sa kanya? Ang bawat sulok ng ospital ay tila nababalot ng isang mabigat na ulap ng kahihiyan at pagsisisi. Ang dating masigla at mapagmataas na si Carlos ay nakaupo sa isang mahabang upuang kahoy sa labas ng intensive care unit, kung saan ang kanyang ina, si Doña Estela, ay nakikipaglaban para sa bawat hininga sa ilalim ng mga aparatong nagpapanatili ng buhay. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok ay tila hindi naayos sa loob ng maraming oras at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod at kawalan ng pag-asa. Wala na ang lalaking nagtapon kay Maricel sa ulan. Ang narito na lamang ay isang anino ng isang tao na nilamon ng sarili niyang mga kasinungalingan. Dahan-dahang lumabas si Maricel mula sa silid ng mga doktor, bit-bit ang kanyang mga huling gamit. Sa kanyang tabi, nananatiling matatag ang presensya ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng bahagya sa siko ni Maricel bilang suporta. Sa bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig, ramdam ni Maricel ang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa isang madilim na bilangguan. Ngunit bago pa man sila makarating sa elevator, mabilis na tumayo si Carlos at humarang sa kanilang daanan. Maricel, sandali lang! Pakiusap, kausapin mo ako. Ang boses ni Carlos ay basag, tila isang kwerdas ng gitara na pilit na hinihila hanggang sa maputol. Alam kong wala akong karapatang humiling ng anuman. Pero pakiusap, huwag mo kaming iwan sa ganitong kalagayan. Si Mama, kailangan ka niya. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niyang doktor. Tumingin si Maricel sa kanyang asawa nang may halong lungkot at pait. Carlos, hindi na ako ang doktor ni Doña Estela. Kinalimutan ninyo na ba? Sinuspinde ninyo ako at pinahiya sa harap ng lahat at tungkol naman sa pagsasama natin. Matagal mo na akong iniwan noong gabi na mas pinili mo ang isang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. I was wrong, Maricel. I know that now. Nalito ako. Natakot ako na baka hindi na ako magkaon ng pagkakataong maging ama. Pagsusumamo ni Carlos, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa mga kamay ni Maricel. Na tila ito ang tanging salbabida sa kanyang nalulunod na buhay. Gagawin ko ang lahat. I will make it up to you. Just come back home. Let's start over. Bago pa man makasagot si Maricel, humakbang si Mateo sa gitna nila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at iniharap ito kay Carlos. Ang bawat pahina sa loob nito ay naglalaman ng mga dokumentong magpapatunay sa isa pang antas ng kataksilan ng mga De La Cruz. Start over, Carlos? O baka naman kailangan mo si Maricel? Dahil nalaman mong ang lahat ng ari-arian na minana niya mula sa kanyang ama ay lihim mong kinuha at ginamit upang isalba ang iyong bumabagsak na kumpanya. Malamig na pahayag ni Mateo. Nasa akin ang lahat ng ebidensya.
Ang pagnanakaw mo sa mana ni Maricel, ang pagmanipula mo sa mga utang ng kanyang ama para manatili siyang nakatali sa iyo. You didn't love her, Carlos. You treated her as a safety net for your own failures. Ang mukha ni Carlos ay dumaan sa isang matinding pagbabago. Ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang hilaw na takot. Ang lihim na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nabunyag na. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang mabigat na hatol na bumabagsak sa kanyang balikat. Is it true, Carlos? Mahinang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa isang matinding pagkadismaya. Kaya mo ba ako pinananatili sa tabi mo dahil sa pera? Dahil sa mana na pinaghirapan ni tatay? Hindi makasagot si Carlos. Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat mabigat na hikbi na kanyang pinakakawalan. Ang katahimikan niya ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Sa puntong ito, naramdaman ni Maricel na ang huling hibla ng pag-ibig na mayroon siya para sa lalaking ito ay tuluyan ng naputol. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis sa loob ng 5 taon ay tila isang malaking katatawanan. Dahan-dahang hinawakan ni Maricel ang kwintas na bigay ni Carlos sa kanya noong kanilang kasal. Sa isang marahang kilos, hinugot niya ito mula sa kanyang leeg at inilagay sa nanginginig na palad ni Carlos. Walang tunog na narinig sa pagbitaw niya, kundi ang bigat ng isang pusong sa wakas ay handa na sa kapayapaan. Tapos na tayo, Carlos. Ang utang na loob na sinasabi ninyo, bayad na bayad na. Saad ni Maricel, ang kanyang boses ay matatag at puno ng dignidad. I am taking back my life. I am taking back my name. At mula sa araw na ito, hindi na ako ang babaeng tatalikod para protektahan ang iyong kahihiyan. Tinalikuran ni Maricel si Carlos at nagsimulang maglakad palayo kasama si Mateo. Sa bawat hakbang, ang pakiramdam ng bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang ginhawa. Ang hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila mas sariwa, mas malinis. Ngunit habang papalabas sila ng ospital, isang huling tingin ang ibinigay ni Maricel sa gusali. Sa likod ng mga salamin ng ICU, naroon ang isang pamilyang gumuho sa ilalim ng sarili nilang mga kasalanan. Sa gitna ng kanyang paglaya, isang katanungan ang pilit na naglalaro sa kanyang isipan. Mayroon pa bang puwang ang pag-asa sa isang pusong sinunog ng kataksilan? O sapat na ang makitang ang bawat sugat ay nagiging tanda ng kanyang muling pagkabuhay? Ang amoy ng bagong pintura at sariwang mga bulaklak ng kalachuchi ay humahalo sa hanging umiihip sa loob ng maliit na klinika. Malayo ito sa malalamig at tila walang pusong pasilyo ng St. Jude Medical Center. Dito, sa isang tahimik na sulok ng komunidad, itinayo ni Maricel ang Luz de Esperanza Clinic, ang katuparan ng kanyang pangarap na maglingkod sa mga inang tunay na nangangailangan, hindi sa mga taong sumusukat sa halaga ng tao base sa laki ng kanilang ari-arian. Ang bawat kagamitang medikal ay maayos na nakasalansan at ang puting kurtina sa bintana ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin, tila nagbubulong ng mga panalangin ng pasasalamat. Nakaupo si Maricel sa kanyang mesa, pinagmamasdan ang isang pasyenteng mahirap na karga ang kanyang bagong silang sanggol. Ang ngiti ng ina ay tila isang liwanag na nagpawi sa lahat ng pagod ni Maricel. Sa loob ng 5 taon, naglingkod siya sa mga mayayaman na tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ngunit dito, ang pasasalamat ay nakikita sa mga matang puno ng katapatan. Dahan-dahang hinaplos ni Maricel ang maliit na kamay ng sanggol at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kaganapan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng marangyang mansyon ng mga De La Cruz. Salamat po ng marami, Doktora Maricel. Hulog po kayo ng langit sa amin. Bulong ng ina habang maingat na inaayos ang kumot ng anak. Walang anuman, Nay.
Ang mahalaga ay malusog kayong dalawa. Iyan ang pinakamahalagang kayamanan. Sagot ni Maricel nang may malambot na tinig. Nang makaalis ang pasyente, ang katahimikan ng klinika ay nabalot ng isang pamilyar at nakagiginhawang presensya. Hindi na kailangan pang lumingon ni Maricel upang malaman kung sino ang nakatayo sa pintuan. Ang bango ng pamilyar na kulo ni Mateo at ang marahang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay sapat na upang mapangiti ang doktora. You look at peace, Maricel. Parang mas lalong nagniningning ang mga mata mo ngayon. Saad ni Mateo habang inilalapag ang isang maliit na pasong puno ng mga sariwang halamang gamot sa mesa. I am, Mateo. Para akong nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Dito, nararamdaman ko na bawat segundo ng buhay ko ay may kabuluhan. Tugon ni Maricel. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi noong ang lahat ay tinalikuran siya. Salamat sa lahat, Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, baka nalunod na ako sa pait. Dahan-dahang lumapit si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng emosyong matagal na niyang itinatago. Hinawakan niya ang kamay ni Maricel na nakapatong sa mesa, isang hawak na puno ng paggalang at matinding pagkalinga. Sa gitna ng katahimikan, ang init ng kanilang mga palad na nagdadaiti ay tila isang lihim na pangako. Ang kilig na nararamdaman ni Maricel ay hindi gaya ng bugso ng damdamin noong siya ay bata pa. Ito ay isang malalim at matatag na seguridad, tila isang dauman matapos ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ngunit ang kanilang sandali ay bahagyang naantala nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng payak na damit. Malayo sa marangyang anyo nito noon, si Bianca. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagmamataas. Sa halip ay puno ito ng pagkapagod at matinding pagsisisi. Nakatitig siya kay Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang lumang bag. Dr. Maricel, pasensya na kung naabala ko kayo. Gusto ko lang sanang magpaalam bago kami umalis ng anak ko patungong probinsya. Mahinang simula ni Bianca. Gusto ko ring humingi ng tawad sa lahat ng paninirang ginawa ko, sa pagsira ko sa pamilya ninyo. Nabulag ako sa pangako ng yaman ni Carlos. Tiningnan ni Maricel ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagdurusa. Sa kanyang puso, wala na siyang nararamdamang pot, kundi isang malalim na awa. Bianca, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil kailangan ng biktima ng kapayapaan. Pinatatawad na kita. Alagaan mo ang anak mo. Huwag mong palakihin ang batang yan sa mundo ng kasinungalingan. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Bianca bago siya mabilis na tumalikod at lumabas ng klinika. Pinanood ni Maricel ang bawat hakbang nito hanggang sa mawala ito sa paningin. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara sa pag-alis na iyon. Naiwan silang muli ni Mateo sa loob ng klinika habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Ang katahimikan ay tila isang kumot na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang dalawa. Muling hinawakan ni Mateo ang kamay ni Maricel, mas mahigpit na yon. Tila ayaw na siyang pakawalan. Maricel, alam kong marami ka pang sugat na kailangan gamutin, pero sana, pagdating ng tamang panahon, hayaan mo akong maging bahagi ng iyong paghilom. Bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Maricel. Hindi na kita pipilitin na magmadali. I will wait for you as long as it takes. Naramdaman ni Maricel ang mabilis ngunit banayad na tibok ng kanyang puso. Isang tanong ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan habang nakatiting sa lalaking nagligtas sa kanya. Sapat na ba ang katahimikang ito upang burahin ang inay ng nakaraan? At handa na nga ba ang kanyang puso na muling tumibok para sa isang pag-ibig na hindi na bilanggo ng tungkulin, kundi malaya sa ilalim ng liwanag ng katotohanan? Ang panahon ay tila isang manging isda na dahan-dahang
humihila sa lambat ng tadhana. Inilalantad ang bawat dumi at bahid na pilit ibinaon sa ilalim ng dagat ng mga kasinungalingan. Ang dating makapangyarihang pangalan ng mga De La Cruz ay isa na lamang pabulong na balita sa mga social circles ng Maynila. Isang kwento ng babala tungkol sa kapalaluan at ang mabilis na pagguho ng isang kaharyang itinayo sa ibabaw ng buhangin. Ang mansyong dati ay puno ng marangyang liwanag, ay ngayon ay nakapinid na. Ang malaking bakal na pinto ay may nakasabit na karatula ng bangko, isang piping saksi sa pagtatapos ng isang mapang-aping dinastiya. Sa isang maliit at madilim na studio-type apartment sa isang tago na bahagi ng syudad, nakaupo si Carlos sa tabi ng bintana. Ang hangin na pumapasok ay may amoy ng usok at alikabok, malayo sa halimuyak ng mga sariwang rosas na dating iniaayos ni Maricel sa kanilang tahanan. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nagmumula sa isang luma at kumukurap-kurap na bumbilya. Hawak ni Carlos ang isang baso ng tubig, pinagmamasdan ang bawat maliit na bula na sumasabay sa panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo, ang kanyang mga sports car, at ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya para sa kanyang pera. Ang bawat pilak na pag-aari niya ay kinuha ng batas upang pambayad sa mga utang at sa mga ilegal na transaksyong ibinunyag ni Mateo. Ang kanyang ina, si Doña Estela, ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman, hindi na makapagsalita, at ang tanging nagagawa ay tumitig sa kawalan. Tila binibilang ang bawat segundo ng kanyang sariling pagkabilanggo sa loob ng isang katawang hindi na sumusunod sa kanya. Sana pala, hindi ko na lang binitawan ang lahat. Bulong ni Carlos sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at binuksan ang isang artikulo sa internet. Naroon ang larawan ni Maricel, nadminingning ang mga mata habang tumatanggap ng parangal para sa kanyang serbisyo sa komunidad. Sa tabi nito ay si Mateo, nakatingin sa doktora ng may buong paghanga at pag-ibig. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Carlos. Naalala niya ang gabi ng ulan, ang gabi kung kailan itinapon niya ang tanging taong handang mamatay para sa kanya. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang maliit na silid, ramdam niya ang tunay na kahulugan ng pagiging baog. Hindi sa kakayahang magkaanak, kundi sa kawalan ng pag-ibig at dangal na nag-iwan sa kanya na nag-iisa sa gitna ng dilim. Samantala, sa isang maliit na bahay na puno ng init at kapayapaan, dahan-dahang inayos ni Maricel ang kanyang higaan. Ang bawat haplos niya sa malinis na kumot ay tila isang seremonya ng paghilom. Ang klinika niya ay maayos na at ang lahat ng kanyang mga pasyente ay ligtas na sa kani-kanilang mga tahanan. Huminga siya ng malalim, pinapakiramdaman ang hanging pumapasok sa kanyang baga. Isang hanging walang dalang bigat, walang dalang takot. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na nagtatago sa likod ng maskara ng tungkulin. Ang bawat pilat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito sumasakit. Ang mga ito ay naging mga tanda na lamang ng kanyang tagumpay laban sa unos. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, walang anumang tinig ng panunumbat ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang marahang pag-ugoy ng mga sanga ng puno sa labas ng bintana ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanya. Salamat, Panginoon, dahil sa wakas, nakakahinga na ako ng maluwag. Sambit niya sa kanyang huling hininga bago tuluyang lamunin ang isang mahimbing na tulog. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Maricel, ang dilim ay hindi nakaaway, kundi isang tahimik na katuwang sa kanyang muling pagsilang. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang pamilyar na bango ng lavender ang tila nagdala sa kanya sa isang panaginip. Sa panaginip na iyon, may isang kamay na dahan-dahang humahawak sa kanyang palad.
Isang kamay na nagbibigay ng pangako ng isang bukas na wala ng mga lihim. Sino nga ba ang huling mukhang makikita niya sa pagtatapos ng mahabang paglalakbay na ito? At handa na ba siyang buksan ang kanyang mga mata para sa huling liwanag ng katotohanan? Ang takip silim sa dalampasigan ay tila isang obra maestra ng tadhana, kung saan ang langit ay nagliliyab sa kulay kahel at lila, tila isang huling pagpupugay sa araw na malapit ng mamahinga. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang mapayapa at paulit-ulit na ritmo, na tila isang banayad na haplos sa pagod na kaluluwa ni Maricel. Habang naglalakad siya sa ibabaw ng mainit at pinong buhangin, ramdam niya ang malayang paghinga ng kanyang puso. Isang pusong hindi na nakakubli sa ilalim ng mabigat na anino ng pamilya de la Cruz. Sa kanyang tabi, nananatiling matatag ang presensya ni Mateo. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay magkasunod na naiiwang bakas, tila simbolo ng kanilang pinagsamahan sa gitna ng unos at dilim. Huminto si Maricel at tumingin sa malawak na dagat. Ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha ay may dalang amoy ng alat at kalayaan. Isang halimuyak na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng malamig na mansyong kanyang tinalikuran. Sa wakas, Mateo, pakiramdam ko, tapos na talaga ang lahat. Mahinang saad ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang takot. Wala na ang kailangan kong patunayan sa ibang tao. Dahan-dahang humarap si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng matinding pag-aalala, ay ngayon ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Hinawakan ni Mateo ang mga kamay ni Maricel. Ang kanyang mga palal ay nagbibigay ng init na tila bumubura sa bawat natitirang lamig ng nakaraan sa pagkatao ng doktora. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay naging puno ng damdamin. Isang uri ng kilig na hindi nagmamadali, kundi malalim at nanunuot sa bawat hibla ng kanilang kaluluwa. Maricel, matagal kitang pinanood na lumaban ng mag-isa. Nakita ko ang bawat luha mo at ang bawat pagkakataon na pilit mong itinayo ang iyong sarili mula sa pagkabasag. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at pagsinta. Ngayong malaya ka na, gusto kong malaman mo na hindi ka na kailanman kailangang maglakad ng mag-isa sa dilim. Naramdaman ni Maricel ang mabilis ngunit banayad na pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Ang bawat haplos ng mga daliri ni Mateo sa kanyang palad ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ng lalaking naging angkla niya sa gitna ng malakas na bagyo. Dito, sa harap ng malawak na dagat, naramdaman niya na ang kanyang sugatang puso ay sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang sariling tahanan. Mateo, naging shield kita noong wala akong kalaban-laban. Naging boses kita noong hindi ko maipaliwanag ang sakit. Tugon ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid sa luha ng kaligayahan. Handa na akong magsimulang muli. Handa na akong magmahal nang walang takot na baka muling mabasag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, tila ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot para lamang sa kanilang dalawa. Ang marahang paghampas ng hangin sa buhok ni Maricel at ang init ng pagkakahawak ni Mateo ay naging sapat na upang burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay tila napupuno ng ginto ng bagong pag-asa. Maricel de la Cruz, o mas tamang sabihing, Maricel lamang. Saad ni Mateo nang may malambot na pananalita habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka sa doktora. Handa ka na bang sumulat ng isang bagong kabanata ng buhay mo? Isang kabanata kung saan ang bawat pahina ay puno ng katotohanan at ang bawat salita ay isusulat nating dalawa? Isang huling sinag ng araw ang tumama sa kanilang mga mukha bago ito tuluyang lumubog sa abot tanaw. Sa gitna ng dahan-dahang pagdating ng gabi,
Ang tanong ni Mateo ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang pintuan na naghihintay na mabuksan. Nakatingin si Maricel sa lalaking handang magbigay ng lahat para sa kanya at sa loob ng kanyang puso, ang sagot ay tila isang maliwanag na bituin na nagsisimula ng kuminang sa dilim. Handa na nga ba siyang harapin ang bukas na hindi na bilanggo ng kanyang mga alaala, kundi malaya sa piling ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay? Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang bates, hinuhugasan ang bawat bakas ng putik at pait na iniwan ng nagdaang bagyo. Ang Luz de Esperanza Clinic ay hindi na lamang isang maliit na silid. Ito ay naging isang kanlungan ng pag-asa para sa daan-daang ina sa komunidad. Ang bawat dingding nito ay puno ng mga drawing ng mga bata at mga liham ng pasasalamat, mga medalya ng tunay na tagumpay na hindi mabibili ng anumang salapi. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig, nagbibigay ng init sa silid kung saan si Maricel ay abalang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang malamyos na tunog ng tawanan ng mga bata na naglalaro sa labas ng bintana ay tila isang musikang nagpapang-iti kay Maricel. Wala na ang nakabibinging katahimikan ng Mansyong de la Cruz na dati ay puno ng panghuhusga. Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim at dalisay. Tumingin siya sa nakadikit na larawan ng kanyang ama sa gilid ng kanyang mesa. Ang mga mata ni Mang Tomas sa larawan ay tila nagniningning sa paggagalang sa anak na hindi lamang tumupad sa tungkulin, kundi nagtanggol din sa sariling dangal. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng klinika, hindi sa paraang marahas, kundi may kasamang pag-iingat at pagmamahal. Pumasok si Mateo, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape na ang samyo ay agad na bumalot sa buong silid. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas ngayon. Ang bawat guhit ng pag-aalala noon ay napalitan ng isang payapang ngiti. "You're early today, Doktora Maricel. Masyado mo namang ginagalingan. Baka mapagod ang pinakamahalagang doktor sa buhay ko." Biro ni Mateo habang inilalapag ang kape sa mesa. "Kailangan, Mateo. Maraming mga ina ang naghihintay sa atin ngayon." Sagot ni Maricel nang may malambot na tawa. Hinawakan niya ang tasa. Ang init nito ay dahan-dahang lumalaganap sa kanyang mga palad. "Saka, I want to finish early. 'Di ba may pupuntahan tayo?" "Yes, sa dalampasigan, gaya ng pangako ko." Tugon ni Mateo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Maricel. Ang kanilang mga daliri ay nagdaiti ng may matatag na pangako. "It's a new beginning, Maricel. At masaya ako na kasama kita sa bawat hakbang." Sumandali ang katahimikan. Isang katahimikang puno ng pag-unawa at kapayapaan. Naalala ni Maricel ang lahat. Ang ulan, ang pagluhod ni Carlos, ang pagguho ng kanyang dating mundo. Ngunit sa halip na hapdi, ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na pasasalamat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitaw sa kadena ng galit upang ang puso ay makalipad muli. Hindi na siya ang baob na asawa. Siya ay si Maricel, isang babaeng buo, isang babaeng may silbi, at isang babaeng tunay na minamahal. Habang naglalakad sila palabas ng klinika, ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang dahan-dahang pagtapos sa isang lumang aklat at ang pagbubukas ng isang bagong pahina. Ang langit ay asul at malawak, tila walang hangganan ang pag-asang naghihintay sa kanila. Ang sinapupunan ng mga lihim ay tuluyan ng nagsara at sa lugar nito, isang bagong buhay na puno ng katotohanan ang nagsimulang mamukadkad sa ilalim ng liwanag ng pag-ibig.